Nako po mga kabida, meron pong hindi magandang impresyon yung China dito ho sa Pilipinas. Ano po, no? Para bang yung kanilang projection po sa Pilipinas ay isang magulong lugar, okay? Unstable yung peace and order at security, ano po. Okay, babasahin po natin ito hong kanila pong advisory, travel advisory po para ho sa kanilang mga citizen na nandito ho sa Pilipinas, mga kabida. Para po sa akin medyo nakakaalarma po ito no? Okay? Pero babasahin muna natin bago po tayo mag-react dito ho sa kanilang advisory, mga kabida. Eto, babasahin muna natin, mga kabida, ito pong kanilang travel advisory at saka pagkatapos po ay magre-react po tayo. Ito, Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel to the Philippines are reminded to strengthen security precaution. Ayan, dated po ito, mga kabida, April 1, 2025. Okay, babasahin muna natin itong kanilang travel advisory po, mga kabida, para ho sa kanilang mga citizens na nandito po sa Pilipinas. Tsaka pagkatapos po ay magre-react po tayo. Okay, yung title ng kanilang advisory, Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel to the Philippines are reminded to strengthen security precaution. Dated April 1, 2025. Ito po. In recent times, public security in the Philippines has been unstable. Take note of the term, unstable. Okay? Philippine law enforcement agencies have frequently interrogated and harassed Chinese citizens and businesses. Grabe. Okay? Yung kanilang tingin po sa Pilipinas, mga kabida, no? Eto, patuloy po tayo. Political rallies, marches, and demonstrations have increased significantly in various places, and the security risk faced by the Chinese citizens and institutions in the Philippines have increased. So, target po daw yung mga Chinese citizens and yung kanilang institusyon, mga kabida, dito ho sa Pilipinas. Ito pa po. The Ministry of Foreign Affairs and the Chinese Embassy and Consulate General in the Philippines remind Chinese citizens in the Philippines to pay close attention local social security situation, strengthen security precaution and emergency preparedness, reduce unnecessary outings, stay away from political gatherings and crowded places, abide by local laws and regulations, and beware of falling into security traps and snares. Okay? May ganun ba yun? It is recommended that those who intend to travel in the Philippines conduct security assessment and make prudent travel decisions. In case of emergency, please call the police in time and contact Chinese Embassy and Consulate General in the Philippines for assistance. Ayun. The Ministry of Foreign Affairs Global Consular Protection and Service Emergency Hotline 24 hours. Meron po silang mga numbers po dito, mga kabida. So, intended po ito para ho sa kanilang mga citizens na nandito ho sa Pilipinas at meron pong negosyo sa Pilipinas, mga kabida. Okay, magre-react lang po ako doon ho sa kanilang advisory. Although, meron pong konting katotohanan doon ho sa kanilang sinabi, pero naalibadbaran po ako, mga kabida, doon po sa terms na ginamit po nila. Like for example, yung unstable, Kung tutuusin yung security, yung peace and order po sa Pilipinas, hindi naman ganun ka-unstable eh. Diba? Tapos, meron pang sinabi doon na harassed. Okay? I don't know kung meron bang mga Chinese citizens, meron bang mga Chinese businessmen na hinaras po ng mga law enforcers po natin, Okay? Pagkakaalam po, meron mang mga Chinese nationals na inaresto dahil ho sa mga
paglabag po sa batas, ano? Dito po sa Pilipinas. Okay? Pero as to those innocent Chinese nationals na nandito sa Pilipinas, dito tumira at dito ho nagnegosyo, so far wala po tayong narinig na meron pong ganong harassment doon po sa kanila po mga kabida. Ano po, no? Ang sa akin lang po, it will send wrong signal kasi, no? Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa global community po, ano, mga kabida, na ganito na pala kalala yung security situation po sa Pilipinas, ano? Yung peace and order po sa Pilipinas. Hindi po ganoon, ano, mga kabida. Kaya siguro ako, duda po ako, yung administration po, ano, itong Marcos administration, galit na galit po dito sa travel advisory po ng China, ano po, mga kabida. Kasi parang insinuation kasi ito no? Baga, dumagdag doon ho sa apoy, no? Na nagliliyab, ano? Dahil ho sa political situation po sa Pilipinas. Alam naman po natin, aminado po tayo dyan, na meron pong mga rallies, meron pong mga demonstration, ano? Kasi ho, dito sa Pilipinas, normal lang po yan, ano? Since we are democratic country, ano? Unlike sa China, wala hong ganun. Kasi komunista sila doon siguro sa kanila, medyo big deal para sa kanila yung mga ganun, yung mga rallies, yung mga protesta, ano? Kasi ho, wala pong ganun doon ho sa China, no? Dito sa Pilipinas, we are free to voice out kung ano po yung pwede hong, kung ano po yung nasa loob po natin, ano? Yung saloobin po natin, mga kabida. No? So, normal lang po yun. Hindi ho alarming yung mga political rallies, gatherings, yung mga protesta, no? Kasi ho, nasa democratic country po tayo, ano po. Ang hindi ko lang po gusto, mga kabida, masyadong exaggerated yung kanila pong description, ano? Sa Pilipinas. Kahit na po may mga pagkakataon po, mga kabida, na medyo hindi ho tayo, alanganin po tayo doon ho sa mga decision makings po ng administrasyong ito, hindi ho ibig sabihin na lahat na lang pong disadvantage para sa administrasyong ito, sang-ayon po tayo, ano? Mga kabida. Like ito. Hindi lang man ang administrasyon ang apektado dito Tayong lahat. Diba? Tayong lahat po. Kaya nga, minsan po, hindi lang talaga ilalagay po natin sa isip at sa ating puso yung politika, no? Kasi ho, may mga pagkakataon din na kailangan po tayong tumindig, ano? Para po sa ating bayan, okay? As a whole. Hindi dahil sa political inclination po natin, ano po? Okay? So, yun po, no? Medyo nalibadbaran lang po ako doon ho sa mga terms na ginamit po ng China. Although may mga katotohanan din yung some point, no, doon ho sa kanila pong travel advisory. Kasi naman po in terms of crimes, hindi naman talaga mawala 'yan, ano? May mga krimen man talaga, no? Kung meron pong mga ganon, we can say that may posibilidad na baka po mabiktima, no? Yung sino man dito sa Pilipinas. Pero against po ako doon sa unstable, ano? Yung term na ginamit na unstable, hindi po unstable po yung peace and order, yung security po sa Pilipinas. Kahit papaano po nakakalakad po tayo, ano? Na wala pong mangyayari po sa atin unless kung meron po tayong kalaban, ano? Kung meron pong nagagalit po sa atin. Okay? Pero itong mga Chinese citizen, alam naman po natin na cautious po yan, ano? Kasi alam po nila, hindi po sila taga rito, ano po, mga kabida. So, in terms of security consciousness, meron yan sila, no? Meron yan sila. Okay? Tsaka, yung projection po ng China at yung pananaw po ng mga Chinese nationals po dito, parang hindi ata ganun Magkaiba siguro yung kanilang pananaw, ano? Just like us. Okay? Sa atin, in fairness man, dahil tayo po ay mga Pilipino, hindi naman ganun kalala yung sitwasyon sa Pilipinas. Para sa akin, nasa normal level pa rin, ano? Mga kabida.
So, yun lang po, no? Medyo naalarma lang po ako dito sa Chinese advisory po, ano? Medyo exaggerated para po sa akin, ano? Magsisend lang po ito ng wrong signal, ano? At baka ho magkaroon po ng chilling effect sa ibang mga bansa, no? Yung impression mga kabida, no? Iba kasi yung impression eh, no? Kaysa dun sa reality po. Okay? Yung impression, sa nakikita mo lang yan, sa observation mo lang yan, pero yung actual experience mo, iba doon ho sa projection. Diba? Mga kabida. So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po yung inyong pananaw tungkol ho dito sa ginawang o inilabas na travel advisory po ng China? Ano? So, you can comment sa aking comment section. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.